naging laman ng mga balita nitong mga nakaraang araw ang umunay laglag bala scheme kung saan ginagamit ang insidente sa pangingikil. Ngunit paano nga ba ito posibleng ginagawa at ano-ano ang mga dapat gawin upang hindi mabiktima? Yan ang tinutukan ng aming kasama, si Ara Perez. Panimbala o bullet planting scheme. Paano nga ba ito umiiral? Sa Department area ng paliparan, may mga nakatalagang spotter o tagamanman ng mga posibleng biktima. Ayon sa isang source, karaniwang nabibiktima ang mga pasaherong may connecting flight sa international o domestic destinations. Makikihalubilo ang spotter sa mga tao at kapag nakakuha na ng tamang pagkakataon, ilang segundo lang maitatanim na ang bala sa bagahe ng biktima. Pagsalang sa security x-ray at walk-through metal detectors, matutuklasan ang bala sa bagahe ng biktima. May dalawang senaryong pwedeng pagpilian ng biktima. Maaari siyang magbayad ng hindi bababa sa 500 piso o maaari siyang maimbestigahan. 60-40 raw ang hatian ayon sa isang source. 60% mapupunta sa maanumalyang airport security screeners at 40% naman sa di umano'y spotters. Payo ng mga eksperto sa mga biktima, umalma at kumuha agad ng tulong mula sa isang abogado. Una nang sinabi ni PAO Chief Persida Acosta na bukas ang hotline ng Public Attorney's Office para sa mga pasaherong akusado. Pinayuhan din ng mga biktima na huwag hahawakan ng bala at pumayag lamang na buksan ang kanilang mga bagahe sa harapan ng abogado, mga saksi at bisor. Iwas laglag bala naman kung gagamit ng mga hard case luggage at mga bagaheng walang bulsa. Pwede ring ibalot sa plastic o cling wrap ang mga bagahe. 40 opisyal ng Office of Authority ang kaagad na ipinatawag ng Manila International Airport Authority upang imbestigahan. Mga reklamong konektado sa laglag bala scheme, pangingikil at hindi pagsunod sa tamang proseso ang kinakaharap ng mga ito. Nanindigan ng Malacanang na gagawin nito ang lahat upang matigil na ang scam at upang patunayang karapat-dapat lamang na hindi na mapabilang sa listahan ng World's Worst Airport ang NAIA. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.